shopping mo, sir. Eh, nakita mo ba si boss? Hindi nga eh. Hindi mo nakita si boss? Hindi, Pinapunta tayo. Ay! Anong gawa nito? Sir, bawal yan dito, sir. Alam niyo, Ay, sorry. Ikaw, pinahanap ka namin. Ay, nahanap niyo ba ako? Eh, nauna na magkape si Andre. Sorry, nagsistretching lang ako. Ikaw pala yun. So, ngayon, etong vlog na to ay ang ating huling shopping vlog Uy. bago ang ating office reveal. At kaya ako nagsistretching kasi nandito tayo sa TheRock.co. Pare, pasok tayo sa loob. Ito ang paborito kong lugar sa Mandaluyong. Actually, sa taas nito, yung studio ni Erwan di ba? Pag pupunta kayo dito sa The Rock, magsi-CR kayo. Bakit, sir? Pasok tayo sa CR. Habang umiihi ka, pinapanood ka ni Taguro. Ayoko Pare, ayan. Talagang mapapaihi ka ng matindi. Nang hindi gentle. 100% ihi yan. Hindi gentle yung ihi na yun. Oo. Pasok tayo. Vince! Welcome sa akin. Ay, sorry. Ganun ba yun? Di ba ganun yun? Pwede naman yun. Pwede naman. So, andito tayo ngayon sa The Rock, Mandaluyong. Lalagay namin yung address dito. At ang dahilan kung bakit kami nandito. Food trip. Sir. Pero yun nga, nandito tayo ngayon sa kung tawagin nila ay buhat-buhat basement. Kasi dito ay nagbubuhat-buhat at tayo ay nasa basement. Oo. Ito kasing mga to, tulad ng sinabi ko nung mga unang shopping vlogs natin, na gusto nga nilang magka-gym. Actually, si architect din eh. Ayan, no? Gusto na daw. Actually, nagbubuhat siya. Kunyari lang yan. Halata naman. 500 kilos bench press niyan, no? Ano ba kapag nagko-construction yan, tapos walang mixer, siya naghahalo, braso lang. Ganun lang yan, no? Ngayon, andito tayo kasi titingin tayo ng equipment. Pero bago tayo tumingin ng equipment, ikot muna tayo. Vince, bigyan mo naman kami ng konti impormasyon tungkol dito sa TheRock.co. So itong The Rock is mainly ang focus namin dito. Strength talaga. Strength. So hindi kami Hindi bodybuilding, Agi. Hindi Agi tsaka hindi Int, no? Agi, hindi masyadong athletic. So Okay. mainly strength talaga. So mostly mga barbell equipment yun. Ang dami So, mga barbell. barbell, iba-iba. So mas focus talaga kami doon. Actually, bago ko kayo makilala, hindi ko alam na may iba't iba palang klaseng barbell. Napakaraming Napakarami. klaseng barbell talaga. Ano to? Nakalagay naman Powerlifting dito. training bar ata. Powerlifting training bar. Ah. Ano ang iba dito? So gawa siya sa stainless steel unang-una. Napakaganda. Kasi powerlifting bar siya, so power bar yung tawag sa mga ginagamit doon. Bali, stiff bar din siya. So hindi agad siyang nagkukurba kapag marami ng bigat kasi ang powerlifting sobrang bigat ng mga binubuhat niyan. So kaya siya training bar dahil may competition bar siyang counterpart. So competition bar, wala siyang coat. So bare steel siya. So itong training bar, stainless steel, para lang hindi siya madaling i-maintain. So powerlifting competition Hindi bar siya mahirap i-maintain. Oo. Para hindi siya mahirap. Stainless Stainless kasi steel yan. siya. Oo. Tapos, makikita nyo, eto, ano naman tong bar na to? Itim lang ba yan? Kulay lang ba yan? So itong Helios bar mismo, rep Helios bar na yan. Squat bar siya. So ang main na gamit niya talaga pang squat na sobrang bigat na. So pag tinignan nyo yung gaspang niya, yung knurling na tinatawag, buong bar, Oo nga, yung no? sleeve niya, buong bar yan may knurling. Kasi ito makikita nyo dito. Ito may makinis na part May dito. makinis na Yan, part. ito makinis na part. Ito, pucha, oo nga, no? Isang buo. Kasi pag nilagay mo siya sa likod mo, so buong balikat mo may May kapit. May So mas may kapit siya. Oo. Pag pumunta kayo dito, hindi lang, ang barbell ay hindi lang basta bakal na diretso. Hindi. Meron pa iba't ibang klaseng ikot. May umiikot na mabilis, may umiikot na hindi. Hindi. Tapos pagdating sa plates, ito. Bakit ang daming iba't ibang klaseng plates? Hindi ba ang timbang ay timbang lang? Bumper plates naman tawag dito. So ito yung pwede mo ibagsak na hindi masisira yung semento, yung sahig nyo. So kung may tiles kayo, hindi pa rin siya advisable na ibagsak ng direkta para mas may... Joke lang. Joke. So ito ay goma. Goma. Yun naman, kaya siya may nakita yung label dyan, competition. So mas tugma lang yung timbang niya, so nakalagay na number dyan. So kung 20 yan, tapos may competition na nakalagay, malapit sa 20 talaga yung timbang. Mas accurate siya. Mas accurate Oo. siya. Tapos, meron din dito yung mga plates na bakal talaga yan. Ito, Steel totoong plates bakal talaga talaga. siya. So, mapapansin nyo, ito ay 25 kilos, ito ay 25 kilos, pero pansinin mo yung nipis dito. Ang nipis yan, kumpara mo dito. Diba? Ang kapal niyan. Ito, tinan mo to. Mas kapal kapal yan. Diba? Explain ko lang yung kailangan namin. Kasi sa amin, ang mag-gym ay
7, 8, mga ganon. Hindi naman yan usually sabay-sabay. Pero, hindi kasi maliit na space lang din yung meron kami meron kayo. sa opisina. Meron ba tayong solution na maliit na space lang pero nandun na lahat? Ito yung mga kailangan natin. Sabihin ko lang yung mga kailangan na. Kailangan ko ng squat rack para makapag-squat, para makapag-bench press. Kailangan ko ng cable machine. Kasi para sa akin, paborito ko cables eh. Iba ayaw mag-cables eh. Gusto ko rin merong lat pull down at low row. Well, nasa cable pa rin yun. At gusto ko ng dumbbells. I feel like kapag nasa iyo na lahat ng yon, kaya mo nang gawin lahat. Mula sa powerlifting moves hanggang sa accessory bodybuilding work. Bodybuilding, Kompleto na talaga, 'di ba? Anong mare-recommend mo sa akin? So, lahat ng sinabi mo, meron na siya sa isang equipment lang. What talaga? Parang pinag-usapan na. Oh, gawin mo, parang gawin ka. Nasa isang squat rack na siya, or power rack, kung tawagin specifically. So, At nasan 'yun? ito yun. So, Hala, talaga nasa likod Nandiyan lang siya. natin. Ito siya. Anong tawag dito? tawag sa rack mismo, Rep PR 5000. So, pag sa'yo mong rack, eto lang mga poste. Yan lang. Oo, mga ito poste lang. Then, yung cable attachment, hiwalay siya. Aris 2.0 yung tawag dyan. So, magkasama sila, Rep PR 5000 with Aris 2.0. Aris 2.0. Parang Kasi itong ganon. rack na to, para siyang Lego. So, pwede mo siya buuin kung paano mo siya gusto. So, parang ganun. So, kung gusto Marami mo siyang attachment. maging 4 na poste lang, pwede din yun. Una sa lahat, tignan mo tong bench na to. Match na match din, oh. Tignan mo to, napakaganda ng ano niya, ng exterior niya. Match din ito. May nakikita akong pula doon, pwede ba puro pula lahat? Pwede naman din. Pwede naman puro halo-halo. verde. Parang Pwede ganun. halo-halo. Oh, Lego nga, sir. Parang Lego Tama, talaga. tama. Tapos, ito yung cable, ito yung ano niya, functional trainer niya. Tapos, ang gusto ko dito, hindi siya plate loaded. Ayun, no? Selectorized na siya. Kasi marami ako nakikita ng functional trainer na Plate paplatuhan mo pa. Kapag lalagay mo pa ng plate sa likod, ang laki ng kakainin niyang space. Kasi mag-aalaw ka ng clearance eh, di ba? Gano'ng kalaki pala to? Buong footprint niya nasa mga 1.4 by 1.8, mga ganon. So, meters. Teka, tingnan ko nga to. Kung swabe. Uy, Uy. Uy. wala kang naririnig. Oh, walang maingay ah. Walang maingay. Ay. Ganito kasi ako mag-cable flies eh. Grabe, parang butterfly. Grabe. New meta to. New meta yan yung ganyan. Science-based na. Science-based. Saan tama niya, Nino? Sa ulo. Yan. So dito, mula dito sa functional trainer na to, magagawa mo na yung mga typical na triceps, biceps, Bicep, flies, fly. ganyan. Kung, Tapos may pull down. Pwede mo, actually mataas na siya para pang lat pull down. Pero, meron kang lat pull down dito, no? Grabe. Lumilipad na ako. Gusto ko nito. Sa bahay. Ganito gusto ko. Kapal. Sinasabi kasi nila na gusto nila mag-workout. Eh, hindi ko sure kung talaga bang gusto nila. Tignan mo to. Tignan mo yan. Naka-belt na. Ha? Meron ba kayong option with all the same functionalities, pero mas abot kaya ng konti? Meron din kami. Meron! Meron naman. Aba, parang pinlano ah. Parang talaga. Parang pinag-usapan. Parang pinag-usapan ah. Parang doon ka nakatingin kanina eh. Likod. Doon sa likod. Gitna actually. Yeah. Nandito na! Nakaset up na. Ang galing ha. So actually, kung sinasabi mo kanina na hiwalay yung rack tsaka cable system, eto rin. Ganun din siya. So eto rack pa lang, wala pa tong cable system, pero pwede rin natin kapitan. Pwedeng kapitan din. Pwede siyang kapitan ng functional trainer. Yes, so... Saka yung lat pull down and low row. So, parehas Parehas lang. Lahat ng pwedeng gawin doon, pwede rin gawin dito. Dito. Pero visually, ang napapansin ko, eto pinagkaiba nila. Yung poste, mas manipis ng konti. Kasi malakas ako magbuhat. Grabe talaga, lakas ko magbuhat. So this is more than enough na. Kailangan ng kahit sino. Tama bang sabihin yon? Oo, kasi kompleto na rin naman siya. Tapos may isa pang another unique feature din dito. Pwede siya nalagyan ng Smith machine. Smith machine! Parang ganon. Tama tayo doon. Parang ganito. Parang ganyan. Ito yung Smith machine. Sa mga hindi nakakaalam, ang Smith machine ay parang barbell na fix yung path niya. Ayan. Na, Opo. iaano mo na lang siya. May guide. Ayan, no? Grabe. Ay, grabe. Aray ko.
cut mo yan, nakakahiya. Pwede lagyan ng Smith machine to. Pwede lagyan din yan. Eh, yung PR5000, pwede rin lagyan Pwede ng rin Smith lagyan machine. ng Smith machine. Ah, talaga. So, kompleto na talaga. Eh, teka lang. Oo. Kayo kasi gagamit niyan. Oo, sir. Gagamitin nyo ba? Oo, gagamit. Pag nandun na, syempre, gagamitin namin yun. Ah, ganon. Talaga? Oh. Paano bang ginagamit yan? Ay, pull up! Ay! Pull Ay! up! Oh! Isa lang, oh. Oh! Ay, isa pa! Ay! Isa pa! Tama na. Okay na. Ang yabang mo. Ang yabang mo. Kala mo, ikaw lang. Isa lang, oh. Kailangan ko ng dumbbells. Nakikita ko, meron kayong dumbbell rack doon. Tira mo nga, Rani, pakita mo. Pero kasi, limitado kami sa space. Meron ba tayong option sa dumbbell na hindi ako mabibiti sa timbang, pero maliit yung inoccupy na space? Meron din tayo nun. Meron nun? Akalain mo para na pag-usapan na naman. Maganda talaga. Same Oo. brand nga actually. Same brand. Oo. Same brand. Rep din. Oo. Oo. So, ayun naman, Rep by Pepin yung pangalan. So, may collaboration with Pepin, yung gumagawa ng dumbbell sa US. Yun. Yun naman hanggang 125 pounds yung adjustable dumbbell. 125 pounds. Etong sila Vince, si Ken, ang buong darak. Matagal ko na talaga silang kausap. Nagsimula ako sa brandless na, parang Alibaba rack. Alam mo yan? Parang brandless na rack na nabibili kung saan-saan. What I found is, okay naman siya, pero ang daming bagay na hindi ko alam na kailangan ko pala. Kasi nung binili ko siya, wala pa akong idea. Like halimbawa, eto, yung rack ko dati, pakita mo to. Nakita mo gaano kasinsin yan? Yung butas na yan. Yung butas na yan, ang lapit niya. Yung akin, pre, parang 4 inches ata yung pagitan ng, ng bawat butas. So, ang hirap sa bench. Hindi ko mag-adjust, mahanap yung height. optimal na height, di ba? Ito sobrang sinsin yan, pre, di ba? Tapos, meron din yung binili kong rack dati na integrated na parang pec deck tsaka chest press na hindi ko magamit kasi hindi ako kasya. Hindi ako kasya dun May upuan. sa loob. Tapos kahit sino paggamitin ko, medyo alangan para silang naiipit. So, sayang yung feature na hindi nagagamit. Eh, ito, lahat ng feature nito magagamit mo. Tsaka ang liit lang na space. Di ba? Magagawa mga compound movements mo, bodybuilding movements. So, lahat magagawa mo. Pero meron din kayong mga ibang makina dito. Ito. Alam ko to.เนี่ย Alam ko to.เนี่ย Ang tawag dito ay Dragon Boat Simulator. Yes, oo. Magsasaguan ka. Teka, alam ko to eh. Napanood ko sa ano to eh. Napanood ko kay Elon Musk to eh. Para saan to? Alam ko to. The Moonwalker. Yes, kasi hindi ka naman makakalakad sa Earth ng ganyan. Sa Moon magagawa mo yan. Practice na. Yes, pang-astronaut talaga to. Tulong naman. Hindi, kaya mo yan. Hindi, malakas ka eh. Ang pagong kahit gaano kalakas, kapag tinaob mo, hindi pa rin makakabalik yun. Meron din kayo mga sapatos dito. Bakit kayo nagtitinda ng sapatos? Pampalakas kayo. Ano itong mga sapatos na to? So, itong mga sapatos na yan, ginawa talaga siya pang buhat. Lahat yan, Hanggang eh. ay kailangan talaga magaan. Hindi ito yung bubuhatin mo. Susuot siya pang Suot siya buhat. pambuhat. Para saan to? Bakit ganito itong sapatos na to? So, itong Notorious Lift na Sumo Soul Gen 4, ginawa siya para sa sport ng powerlifting. Unang-una, makapit yung ilalim. Pambuhat siya mainly sa squat, bench, and deadlift. Tapos manipis yung swelas para mas malapit ka sa sahig. Dahil hindi advisable na may foam yung sapatos mo para mas stable ka. So sinasabi mo ba, yung sapatos ko ay hindi okay? Pambuhat. Pambuhat. Pambuhat, Okay. Ito flat. Ito takong. Bakit parang magkaiba siya? So ito naman tawag sa kanya, Notorious Lift na Ronin, which is a squat shoe. So pag squat, may heel siya, tinatawag. May heel elevation. So mas mataas yung takong. Kaya tinataasan nila yung takong para mas madali mo ma-reach yung lalim ng squat. So nakakatulong siya sa... Yun, parang ganun. Ang lalim, no? Diba? Parang ganon. So, Parang ganun. pag ikaw ay merong Ankle mobility issue. issue, So kung medyo makunat-kunat yung Yung ankle sakong mo. mo, yung ankle mo, makakatulong to. makakatulong yan. Actually, marami silang gamit dito na kakaiba. Alimbawa, Ito, pulbos. sir, meron sa butika niya na, hindi, pero ito, chok. Pero ito kakaiba to. Nakakita na ba kayo ng open trap bar? Ito ay, pwede ba natin i-demo sa kanila yung open trap bar? Pwede naman. Tara dito. So, etong open trap bar na to ay pang deadlift na ibang variation. Masasabi ba natin gano'n? Ayoko sabihin mas madaling deadlift eh.
Mas madali matutunan. Mas madali matutunan. Para hinging mo, matutunan mo agad. Una sa lahat, mas madali siyang i-load kasi nakaangat na agad siya. Tapos, ibababa mong ganire. Uy. Tapos from here, magdi-deadlift ka. Medyo mataas yung handle niya pero pwede mo rin i-ano sa normal. Oh. Tapos pwede ka bubagsak pag hindi ka magaling. Pwede mong baliktarin para yung handle niya kasing height lang din ng normal na barbell. Oo. Ano tawag dito, Vince? Rep safety squat bar. Safety squat bar. Pwede ba natin ipakita ito sa kanila? Dati, nung nagsisimula akong mag-squat, hindi ko mahawakan yung bar ng maayos. Kasi meron akong mobility issue. Hindi ko alam kung sa wrist ba o sa biceps o sa chest ba. So, makakapag-squat ka, magagawa mo yung movement ng mas madali. Oh. Nakikita ko na nga yan, sir, sa palayan. Dala-dala ng baka. Ito pong mga gamit na to, halimbawa, itong Rep Altitude Series natin na may functional trainer, Smith machine siguro. May maintenance ba to? Ang maintenance naman niya is hindi naman gawin ka-frequent. So, hindi gawin kadalas. Pero kailangan pa rin kasi mga gamit yan eh. So, palagi mo siyang gagamitin lalo na sa bahay. May maintenance pa rin naman siya. Hindi lang naman madalas. mabigat siguro. Ano pa, paano ba? Halimbawa, sa keyboard, may maintenance ba sa keyboard? Ano pa maintenance? May pakita lang ng kable na kailangan mo lang langisan ng tuwing ilang buwan, mga ganun. Ayun. Mga Wala ganun naman pala. Oo. Tapos, Smith machine, nilalangisan ba yung guide rods nun? Hindi na kailangan. Pag tumagal, syempre, lalo na kung saan mo ilalagay yung rack. Kasi pag naka-expose yan sa labas or well-ventilated yung area. So, kailangan mo din siyang langisan ng konti. Okay. Madali lang naman pala. Hindi naman pala ganun kahirap. So, ayun, i-install nila yung opisina. Ay, sold na, sir. Teka lang. Pero kasi ito yung problema. Naniniwala ako, kailangan natin magsimula sa basic. May nakita ako sa website nyo. Yung Rogue SML1. Para siyang squat stand lang. Parang pang squat tsaka bench siya. Tsaka overhead press. Nandiyan ba yun? Sabihin mo, oo. Oo, meron. Sige, yun muna, squat stand tsaka dumbbells. Paparanas ko muna sa kanila yung basic na workout para, kasi baka mamaya, puro cables na lang gamitin eh. Ayoko na, gusto ko puro compounds muna ang gawin nila. Yun muna ang install natin at kapag napatunayan nila, natiis nila yung barbell at dumbbells nang hindi naghahanap ng kahit ano, after 2 months siguro, tsaka natin kabitan ng cable machine. Oo. Ang dahilan lang talaga niyan, ayoko talagang umpisa pala, ang sarap, ang ganda ng gamit ko. Hindi nila ma-appreciate yung maganda kapag hindi sila nanggaling sa pangit. Tama. Diba? Tama naman. Oo. Dalhin mo na sa bahay yun. Yung Rep PR 5000 na may Ares 2.0. Okay. Sige, huwag na natin Sir, sabihin bakit sa bahay mo, sir? Alam mo, si Vince kasi talaga, matagal ko nang kausap to, mabilis mag-reply to. Napakabuting tao talaga nito. Alam Kahit mo, tulog yan. Oo, alam mo minsan, may lumabas na togi sa puwet ko. Talaga humingi pa ako ng tulong sa kanya kung paano nga. Pumunta pa sa ano? Oo, Pinabidyohan ko pa nga. Oo. Sabi niya, wag mong tsatsaniin. Kasi kapag sumabla yung tiyane, masakit. Oo, sabi niya. At dahil dyan, may bibigay kami sa'yo. Bigogi. SBD lever belt. Hindi sa akin galing yan. Kanino galing? Galing sa amo mo yan. Pero gusto ko palalabasin natin sa vlog na ako nagbigay. Sige. Tatago ulan din. Dapat sa lahat ng vlog mukha akong mabait, generous, guwapo. Puro positive lang. Mukhang malakas din dapat. Oo, malakas din dapat. Pakita natin kung ano to. Ano ba to? Ito ay SBD lever belt. Ito yung nakikita yung ginagamit ko. Hawakan mo. Ito siya pare. Oo, para to sa mga powerlifting moves. Sira nyo. Pero ganito yun. Basta ganyan. Ganyan yun. Ano to? Ito yung ginagamit ng mga strongman, mga powerlifters, mga taong malakas. So kapag bumili ka nito, pwede ka na rin magpanggap na malakas ka. Tulad ng ginagawa ko. Hindi, ano to malaking tulong talaga to. Promise, sobrang laking tulong. Noong una akong nabigyan nito, nakapagdagdag agad ako ng 10 kilos sa squat ko. Agad-agad. On the same day. Sobrang tindi. Para meron ka kasing instant feedback sa bracing Mas ramdam mo kung natama yung ginagawa mo 'di ba? Gusto ko ipopost mo yan sa social media. Sasabihin mo, abay, napakabait din inuray. Binigyan niya ako ng SBD belt. Ha? Gusto ko ganun, tapos itatag mo lahat. Itatag niyo palagi. Tatag mo si Jessica Soho. Tatag mo si Bill Gates. Kailangan puro mabango lang tayo sa social media. Sige. Hindi, pero legit, bigayan ng mga kasama mo sa trabaho kasi sobrang deserve mo daw yan. Boss, early out daw, magbubuhat na.
mula dun sa isang bakal, nandito tayo ngayon sa pangalawang bakal. Etong bakal na to, hindi naman to pambuhat. Pwede mong buhatin. Parang lang. Pero etong bakal na to, matutulungan tayo nito sa pagluluto. Tara, pare. Pare, eto yung bakal na tinutukoy ko. Ayan, oh. Stainless, pare. Long time, pare. Long time. Ayan. Pasok. Boss I4, pare. Tara dito. Si Boss I4, we go way back. Yes. Nagsisimula pa lang ang Ninong Rai. Siya ang unang nag-donate ng stainless sa amin, di ba? Na ano yung unang binigay nun? I think yung rack Lababo. ata sa ano? Lababo. Rack, yung butas-butas, ano? Yes, Oo. yes. Yung shelving sa gilid, yung lalagyan ng mga sinigang mix natin, lalagyan ng itlog. Sa kanya lahat galing yan. Dahil nabasbasan tayo ng generosity niya. Sabi ko, ngayon 2025, baka may generosity pa rin natitira sa puso mo. Meron naman pala, di ba? Oh, tara, pag-usapan natin yung mga stainless natin. Sige, Tayo. sige. So, lumapit nga ako kay i4, Foresight Industries. Kitang-kita nyo naman. Sa kanya rin yung kalan natin eh. Yung kalan sa gilid, yung pakuluan sa may bintana, yun, sa kanya rin. Napakarami na talaga. Gusto ko lang ipakita, kasi actually, tinatanong din sa akin ng mga inaanak ko, kung saan nabibili yung stainless. Ang problema dyan, ang stainless kasi na ganyan, hindi lang basta binibili. Di ba, kino-custom natin yan? Correct. Ano ba talaga ang services na ino-offer ng Foresight Industries? Well, yun. Actually, tama yung sinasabi mo eh. Lahat yun, fina-fabricate natin to your spec. Pati yung kapal, yung sukat, yung laki, para lahat naka-fit siya doon sa pwesto na paglalagyan natin. So kami, as a company, yung core competency talaga namin is to manufacture yung mga stainless equipments. Kasama doon yung mga katulad na na-mention mo kanina na lutuan, pati, well yun, hanggang lutuan lang yung minamanufacture namin dito. But yung mga cold kitchen namin, yun, imported yun lahat. Okay. So, bigyan mo naman ng dahilan yung mga inaanak ko dyan na nag-iisip pagpabuo ng sariling kusina kung bakit sila magsi-stainless kaysa doon sa traditional na semento tapos tiles. I think yun, number one, halos dapat lifetime na yung stainless eh. Kung maayos yung pagkagawa niya, dapat ang kita natin baka in the next 30 years na sana, alam mo yun. Next is sobrang hygienic niya eh. Yes. So hindi siya nag-absorb ng any bacteria ideally. So pwede after mong gamitin, sasabunin mo lang, then okay na siya ulit. Tapos, hindi pa kinakalawang. Yes. Yung mga cement usually tends to, parang kumukuha sila ng mga moisture, Oo, porous ng mga yun bacteria. eh. Porous ang cement eh, oo. di ba? So, I think yun yung dalawang pinaka-common reason eh. Kung bakit stainless. Yung aesthetic, I think more and more yung mga tao ngayon katulad mo, maybe dahil napapanood ka rin nila, parang sobrang open na. Ang dami namin ginagawang bahay rin ngayon eh. Na stainless na rin. Yes, gusto nila practical, durable, pag binuhusan nila. Ang common kasi, iniipis din, Yes, di ba? yes. So yun, alam nila, kahit buhusan nila ng tubig, Okay lang. okay lang yun. Tsaka, eto rin, yung mga tiles, minsan yung grout niya nagdi-discolor na Yes, yan, yes. minumolds yan. Yes. Pagkain ang pinag-uusapan natin, dapat maingat tayo. Eto pa, ilang beses nang binaha yung mga Malabon, stainless. correct, Nadidala mo sa correct. bahay. Pucha, wala! Yeah. Baliwala! Yeah. Baliwala ang lahat ng bagyong dumating. Lahat ng bahag dumating. Yung stainless namin talagang nandun pa rin talaga. Katulad pa rin ang itsura niya kung paano siya dumating on the first day. Ganun na ganun pa rin talaga. And I believe, yung itsura ng stainless, sige, sterile siya. Pero functional siya. Pero at the same time, pwede kang maglagay ng ibang bagay. Kunyari, maglagay ka niya sa kusina mo. Pakita mo yan. Pakita mo to. Yan. Sa ibang bagay mo hahanapin yung design. Tulad natin, may bricks tayo doon, di ba? So, nagbibigay ng accent. And kapag simento yung lababo mo, ako lumaki ako sa lababong simento. Pag yan, napingas na, dumumi na, hindi mo na maaayos yan. At saka minsan, gusto kong iusod, di mo na mausod. Correct. Di ba? Kasi nandun na siya. Nakafix na, Nakafix na. Whereas yung stainless talaga, pwede mong galawin. Pwede mong, Ngayon, kaya naman talaga kami pumunta dito. Kasi hindi ko alam paano ba ginagawa yan. Hindi pa ako nakakita ng gawaan ng stainless. Okay. Baka pwede mo kaming ituro sa baba. Yes, Pakita of lang course. natin. In a while, magtutuloy na yung fabrication kasi lunchtime. So, Lunch break. mamaya pakita ko sa inyo kung paano siya nabubuo. Kasi meron akong mga bagay na sobrang na-curious ako eh. Like halimbawa,
paano nagagawa na yung lababo ay curved yung Yeah, kanto? yeah, yeah. Alam mo yun? Eh, hindi naman siya pinutol, tapos binilding Yeah, Yung mga bagay na yun, hindi ko alam paano ginagawa. Kasi Kaya- isip natin, papel tapos kwadrado lang siya dapat, Yes, di ba? yes. Yeah, oo. yeah, yeah. Kasi galing sa sheets yan di ba? Oo. So hindi ko alam pa paano ginagawa yun. So baka mamaya pwede mo kami ma-educate ng Yes, konti. yes. Mamaya pakita natin. Kaya may mga small machines tayo na nakakagawa nun and kung paano natin siya binibend. Yan, But tama. yun. So, pag-lunchin lang natin sila tapos manggulo tayo sa baba mamaya. So, andito tayo ngayon sa production floor, parang gano'n, no? Dito ginagawa yung mga stainless. Pasok tayo. Pwede mo bang ipakita sa amin kung ano-anong meron dito? So ito, for example, yung mga lababo na to, parang I think 18 sets to ng lababo eh. 18 sets ng lababo. Anong client to? Restaurant ba to? Hospital. Hospital? Oo, hospital. Okay. Kaya kung mapapansin nyo, meron siyang foot pedal. Ayan o. Ayun. Oo nga. May foot pedal kasi bawal hawakan. Yes, para bawal sterile. hawakan. Oo. So pare-pareho siya. I'm sure siguro baka sa banyo or sa operating room nila. Okay. Pero yan yun, isa sa mga example. Tapos, may nakita ko kaninang ginagawa sila curved. Ayun, nandun. Ano Sorry. yun? Ano yung curve na yun? Yung ginagawa nila? Curved cabinet yan basically. So binubuo namin. Yes. So nagka-cabinet din kayo? Parang isang naka-curve talaga siya, tapos may mga pinto siya. Para yan sa isang showroom ng isang furniture store. Showroom? Okay. Kasi gagawa sila ng bar inside their furniture store. Tapos yung... Okay. So gusto Makes nila, sense. nandun yung mga alak nila sa cabinets, tapos yun, naka-curve siya. Okay, So isa yun okay. sa mga medyo, somehow I would say, complicated na ginagawa natin dito. So basically ba, kapag lumapit yung client sa inyo, kayo rin yung nagde-design? Minsan kami, minsan sila. Ah. Pero kadalasan, sasabihin nila yung idea nila, ito yung gusto namin, ano yung doable on your end. Yung sa atin, ano ba naging proseso nun? Ito yung kusina namin, ito yung layout na gusto namin. Tapos, sino ba nagbigay ng sukat nun? Sila architect Sila ba? architect. Ah. Tapos ang ginagawa namin, nag-actual measurement lang kami doon. Ah. Tapos sasabihin namin yung comments namin kay architect. Architect, merong poste sa gitna. Baka pwedeng i-adjust natin yung mga areas na to. So, okay. ultimately, si architect, si client, yung nagde-decide kung ano yung gusto niya adjust. Baka sabihin niya, non-negotiable to for Ninong eh. Oo, kailangan tong bagay Etong na to. lamesa na to, iusog mo na lang sa iba para ma-compensate yung iba. Okay. Tapos ito pang restaurant to. Yes. Yan, yung ganyan. So, pre-rinse, ito, I'm sure meron kang smaller version na ganito eh. Yes. So, yun. Ito, mas malaking version lang siya pang mga malalaking pots para ma-spray nila yung malalaking pots. Ito patuluan, no? Dito mo Yes, ba ilalagay yes, para yes, tumutulo siya yes. diretso dito. Yes. Tapos, ito, may nakita ano to? Parang oven to, Ano to? Yes. Oven yan. Ito yung pinto eh. Oo. Ayan. Kayo gagawa ng pinto? Kami gumagawa ng buong oven. So, burner to with oven. So, kung matataob, dito yung mga lutuan, Oo. ito yung burner. So, binubuo namin yan dito sa planta natin. So gumagawa rin pala kayo ng kalan tsaka oven? Yes. Ay, di. Well, kalan, alam ko. Gumagawa kayo ng kalan. Pati ihawan. Yes. Oo. Nagbigay ka So, ng for ihawan example, sa ito, amin. I think ihawan to eh. Range hood, yes. Ito yung griddle natin. Griddle. Ito yung lutuan ng Angel's Burger, pare. Yes. So may makapal na bakal dito. Pantay yung init niya. Yes. Oo. Tapos, yung range hood Yes. sa kanila galing, pero wala kaming range hood sa main kitchen. Kasi, una sa lahat, maingay siya, makakagulo sa video. Pwede mong layuan yung motor, pero hihina yung Correct. higop. Pero ang main concern ko talaga doon is mahirap ilawan kapag may range hood. Magkakas na ng shadow yan. Pero meron naman kami ibang ginawa. Pero may range hood kami doon sa dirty kitchen namin. Okay. Doon sa boiler Yes, room, yes. 'di ba? Tapos siguro tanong ko lang kasi ito nakikita ko, utya kahit ano ginagawa niya. Ano yung mga pinaka weird na request na pinagawa sa inyo? I think hindi sa sobrang weird, sobrang hirap. More than anything, mas mahirap. Ano yan? So may mga ginagawa kami, katulad pag curve, usually mahirap yan. Hindi naman sa but not a lot of fabricators can actually perfect yung mga magagandang klaseng curve. And marami na kami ng experience na ganyan eh. Bar stations ngayon, sobrang hirap ng gawin. Bar station madalas curve. I think, not necessarily curve, ang dami niyang details. Oo. So dati kasi siguro nung time natin, yung bar station, basta lamesa, Yes. kung makapaghalo sila doon. Ah. Ngayon, really, it's an experience na. Yung mga cocktail ngayon, experience na siya, may showmanship na rin. Yes, So, oo. ang daming detalye nun. Ano yung Japanese na naghahagis ng apoy? Oh,
Napanood ko sa reels yan sa bar. So, di ba, dati nung panahon natin, wala namang ganun. Parang Long Island iced tea lang, Oo. parang ganyan lang. So, Just lang nahaluan mo ng gin Yes. pomelo lang, ganyan. so I think more of yung mas mahirap than weird. Okay, But okay. we actually accept many things. May napapagawa sa amin parang stainless waterfalls, parang yung labi. Stainless waterfalls? Kung saan lumalabas yung tubig, gusto nila yung parang embudo ng kung saan sila lalabas. Urinals, nagawa sa stainless. Ay, nakakita na ako niyan, Oo. urinal na stainless. Oo. Pucha, ang hirap nun kasi hindi naman kwadrado yun. Yes, yes. Medyo bilugan siya. Yes, yes. Kanina nakita natin yung lababo. Paano nyo nagagawa yun? Yung malinis pa rin yung gilid, hindi siya nakatiklop na bakal. Kasi di ba kapag may kanto siyang ganyan sa dulo, may ipon yung tubig Correct, dun eh. correct, Kaya correct. siya curved eh. Correct, So paano nyo ginagawa yun? Usually galing yun sa isang sheet. Sana mayroon kaming lababo. Ito. Ito. Ayun, galing yan sa isang sheet pero 4 yan. Oo. So yung nakahiwa yan, makikita mo na tinutupi namin yan eh. Ganon, parang karton. Yes, so. Oo. So itong mga curve, may machine naman tayo actually to do it. Isa. Tapos ititiklop niyang ganyan, tapos, weldingin. Actually kung makikita mo siya, ito siya, ayun, may termination Oo. nga siya. Ito. ito siya. Ito yung nakatapal sa kanya. Ah. Ito yung part na nakatapal sa kanya. Pero hindi lang nakikita ng ibang tao kasi nasa ilalim naman Nasa ilalim yung, to, oo. yung sink bowl. Tama. So, pero yan yun, no? Kung makita nyo, butas yan. Ngayon ko lang nakita yan. So ngayon, alam ko na Oh, kung paano usually gawin. hindi napapansin, di ba? Again, like, siguro for a normal person, para makita nila na paano natin kinoconnect. Pero yun, may butas siya. Pag Okay. pinansin mo, kita eh. Pero pag Okay. hindi, di ba? Gets, ngayon, alam ko na. Ngayon, may isa pa akong tanong. 304, SUS something, ano ba ibig sabihin niya sa mga stainless? Ito, so for example, ito yung sheet natin. Most likely stainless 304 to kasi hindi naman kami gumagamit ng 202. Very rare. Ano ang 202, lower So grade yun, na so may stainless? dalawang klaseng grade eh, which is the stainless 202 and 304. Yung 202, yun yung lower grade, meaning mas mataas yung metal content niya. Kaya siya kinakalawang. Yun yung mga klase ng nabibiling stainless na mesa na ina-assemble. Alam mo yun, mga online stores na Yes. manipis, Yes. tapos kinakalawang. Yes, sobrang nipis. Tapos pwede mo lang ikasa yung paa, di ba? Oo. Yeah, So, yeah. hindi lahat ng stainless pala ay pare-pareho. Hindi kapag sinabi mong stainless ay hindi nakakalawangin. Yeah. Kaya yun, parang kaya ako to dinala kasi pareho lang yung itsura niya eh. So kung ano yung itsura ng 202 at 304 on a, like pag visually, identical siya. Baka akala ng mga tao paminsan, hindi, stainless yan. So classified as stainless na agad yun, di ba? Pero hindi. Yun. Yung 304, yun yung higher quality na hindi na dapat siya kinakalawang. Sabi nga ni John Green, the truth resists simplicity. So, hindi siya ganun kasimple na kapag Hindi. sinabi mong stainless, Hindi. hindi na agad kakalawangin. Yes. Lalo na pareho kasi yung itsura, di ba? So, Okay. Naisip ko lang. Medyo nahihilig kasi ako sa mga bakal-bakal ngayon. Pwede mo ba akong matulungan sa mga ibang gamit pang gym? Kasi nakikita ko dito. walang problema. Basta kaya natin gawin, pare, walang problema. Yun naman pala, di ba? Walang problema. Kasi, nandito na, parang gusto mong buhatin yung mga bakal dito eh. Pag meron kang design o meron kang peg, let me know. Tapos, Kasi galing kami dun kanina sa bilihan ng gamit ng gym, tapos nakikita ako, ay pucha, parang, di ba no? Kanina yung hinahawakan namin sa hagdan, parang uprights ng squat rack to Di ba? Tapos bubutasan nyo lang. Ang galing. So, kahit anong gusto nila ipagawa, pwede yung pag-usapan. yes. Halos lahat. Yun nga, marami kaming weird request, di ba? Weird, but hirap gawin. So, sasabihin lang namin, kaya namin gawin. Ito hindi namin, or ito yung doable. Yung mga lamesa ba namin, tapos na? Yes. Nasa na siya? Nandun na sa Nandun na? bagong, ano mo, bagong, bagong studio mo. Hindi ko pa nakikita. Hindi mo na nakikita? Hindi ko pa nakikita talaga. Hindi ko pa nakikita. So, Okay yun. Eto na, excited na ako kasi doon tayo next pupunta. Sisilipin na natin kung ano na ba talaga yung nangyayari doon sa studio na yan. And may mga nagkukwento sa akin na talagang, ando na daw talaga, parang 99% nandun na, kaya excited na ako pumunta doon. Sa opening namin, invited ka. Yes, Pwede yes. ka pumunta. Of course, Boss pare. Ivan, Anong maraming boss? salamat. Maraming Thank salamat. you, thank you sa inyo. Thank you so Thank you. much. And lahat sa inyo, maraming salamat. Eto mga Iron Man yan. Sorry, stainless man pala. Yan yung mga tumutulong sa atin para magawa natin ang tama. to. Maraming salamat. So ngayon, punta na tayo sa studio pare, check na natin. Nakalagay dito. Happy birthday, Ninong Rai from Lemon Square Family. Hindi bilog. Kaso, rectangle. Rectangle siya. Lemon rectangle. Tapos, brown. Hindi yan lemon.
Pero maraming salamat, Lemon Square, sa pa-cake na ito. Ang hilig ko pa naman sa mga cake na yan. Tama. Mahirap. Maraming salamat dito. Pa-experience na natin. Mahilig to mag-blow eh. Yeah. Sino may ano? Thank you, thank you, thank you, thank you. Huwag ka maiiyak ha. Yan dami yung sarili Ito mo. sa amin to. Pagbukas Uy. mo may box ulit. Uy! Uga! Thank you, Agagi. Gusto ko to. Gusto ko to. Ah! Oh! Thank you. Ito ay deadlift socks. Maganda siya. SBD. Deadlift socks, pare. Ang deadlift socks ay merong padding sa harap to protect your shins habang dinadrag mo ang barbell. Tama ba sukat mo? Suka, sakto to. Sakto, yes, oo. Thank you, thank you, thank you. Gusto ko to, gusto ko to. Maraming salamat. O kami yan, kami yan. Oo nga. Ninong yan. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ano pa isa? May isa pa eh. Uy! From SBD Philippines yan. Maraming salamat sa inyo. Gagi! Teka nga! Teka nga! Yeah! Power lifter na pre! Oh, paano? Silipin na natin yung bagong opisina. Sir! Bawal umakyat ang walang brief. Sir, meron ako. Teka lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga hindi nyo umakyat. Oh! Kasi kailangan ko na umakyat dyan. Bukas, mahaba akong mawawala. Matagal akong mawawala. Ano, gano'n na lang yun. Sino ba tong mga to? From Solar Cell. Yung mga kaibigan natin from Solar Cell. Kasi sabi sa comments, Ninong, ang pogi mo, tapos maglagay ka na rin ng solar. Walang ganun. Sila yung magkakabit ng solar sa atin. Teka lang. Bago tayo magpakabit ng solar, hindi kasi basta-basta yan. Yung mga ganyang bagay, pinag-iisipan yan. Pwede ko bang kausapin ito? Baka ma-intimidate sila sa akin. Yung mga ganyan, pinagmamalaki yan. Tama. Malaki, pinagmamalaki. Yes. Tara, kausapin natin. Excuse me. Si Sir Jeff, solar boy ng Pilipinas. Tama Yes, sir, ba? tama po. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Kasi ang dami lang nagko-comment sa akin. Magpakabit daw ako ng solar. Yun, narinig Yes, sir. mo. Di ba marami nagko-comment? Excuse me, dito lang po ang tingin. Sir! Ang alam ko kasing solar, yung nabibili lang sa Shopee, yung mga ilaw na solar. Alam mo yun? Yes sir, floodlights yung tawagin namin. Meron kami Yes. sa bahay nun eh. Ngayon, medyo naiintindihan ko naman ang konsepto ng solar. Kasi nung bata ako, kapag yung baterya ng Game Boy ko, mapurol na, gaganyanin ko yan, tapos ibibilad ko yan sa araw. Para mag-charge. Oo, nagkakakarga Tama naman. po. Pero, basically, kukuha tayo ng kapangyarihan mula sa Araw. sa araw. Yes, sir. Diba? Sige, bago ako magtanong, kwento mo muna sa akin, ano ba yung produkto at serbisyo ino-offer niyo? Sa amin sir sa Solar Cell, nag-install kami from residential, small scale hanggang large scale, nag-install kami from commercial and then industrial. Ito sir, ang pinapakita namin product sa inyo ay hybrid on-grid. Kung may background naman kayo sir sa invert sa mga solar systems natin, meron tayong tatlong pagpipilian. Siyempre, nasa Earth tayo eh. Parte talaga tayo ng solar system. Yes sir. So sa solars natin sir, meron tayong hybrid, grid tie, and off-grid. Explain mo nga sa akin yung mga yan, sir. Yung grid tie natin, sir, sila yung most typical na ginagamit sa mga residentials na gustong makatipid during daytime, which is wala siyang battery. Wala siyang storage. Yes, sir, wala So siyang sa storage. araw lang siya gagana sa umaga, Yes po, hapon. nakadepende siya sa sikat ng araw. Kung yun ang gamit mo sa bahay, iprovide ng solar natin. And then, direct siya sa power ng bahay na makapag-provide na convertible into 220 volts to 30. Okay. Ano yung next? Yung next natin, sir, is hybrid on-grid. Hybrid on-grid. Oo. Yes, sir. In layman's term, Ninong, may battery, tapos nakakagabit pa rin sila sa Meralco. Nakakabit sa Meralco, Yes, sir. may baterya. So, sinusubukan ko maintindihan sa... Yung utak ko kasi gamunggo lang eh. So, pinipili ko siya maintindihan. Okay. So, basically, kukuha tayo ng power sa araw, isostore natin sa battery. Tama, sir. Kailan tayo pero nakakabit pa rin sa Meralco. Yes, sir. Kailan tayo gagamit ng Meralco? Kapag hindi na enough yung nakukuha nating power from
our Solar. sun. So solar pa rin ang priority. Yes, sir. Okay. Ano yung next natin? Yung next naman natin sa yung mga off-grid kung tawagin, sila yung dependable from grid. Totally, wala nang grid na ginagamit. Meron silang storage, solar panels, and then direct nang ginagamit ng household. Mga bundok-bundok, gano'n. Yes, sir. Oo. Most likely, ininstall namin ng mga ganyan, mga remote areas na wala talagang power lines. Dito, sa sitwasyon namin dito, kung saan na magsushoot kami mostly araw, minsan gabi, ano marerecommend mo sa amin? Dito, sir, meron naman tayong hybrid on-grid. Most likely, sir, dahil meron din kayong gabing ginagamit, yung na-store nyo sa battery, magagamit nyo pa rin siya sa gabi kahit hindi nawawala yung Meralco. Which means, yung na-store na power from battery, i-withdraw pa rin ng inverter at i-direct dun sa sa mga outlets nyo para kahit papano, maging ano pa rin, maging sufficient pa rin or maging mas Maging enough pa rin. Mas magamit enough pa rin oh. sa power Ay, nito. teka. Kasi marami tayong masyadong detalye pinag-uusapan sir. na hindi ako magpapanggap na naiintindihan ko. So basically, kukuha tayo ng power sa araw. Yes, sir. Tapos, isusupply ng solar panels, yung kuryente sa mga outlet namin, yun yung primary na gagamitin. Yes, sir. Tama po. Kung mabibitin, tsaka lang gagamit ng Meralco. Tama, sir. Ngayon, kung sakaling wala kami dito at sobra, anong mangyayari sa kuryente na yun? Kapag ganun, sir, dahil hybrid on-grid to, Oh. meron kaming tinatawag na current sensor or yung limiter, kung tawagin. Okay. So kung walang tao dito, puno si battery, Mm. si inverter at si solar panels natin, hindi siya mag-generate ng excess sa pangangailangan ng household. Okay. Standby lang yung power natin, may iwasan natin na mag-export si solar natin kay Meralco dahil wala pa tayong net metering. Masisiro ba yung bill ko? Probably, sir, kaya kung hindi kayo ganun kalakas kumain ng kuryente. Okay. Kasi parang kanina pa kayo dito eh. Nasilip nyo na ba yung bubong namin? Yes, sir. Tapos na rin kami mag-install ng solar panels. I wake up grinning, I know it's on. Fresh white tee and my chain goes gold. Cup in my hand, sun on the tie. I got that bounce in my walk and my smile. Phone blowing up, oh, good news. My people pull up in the orange shoes. Bass in the chest, heart on 10. We gon' run it back and do it again. Hold up, baby, look at me now. I got the Nakikabitan namin siya sa Teka lang, hindi pa ako pumapayag, kinabit nyo na agad. Ayun lang. Kung pabaklas ko sa'yo lahat, Huwag naman, sir. iwan mo na yan. Okay, sir. Iwan mo na Walang yan. problema. Iwan mo na yan. Gusto ko to si Solar Cell, madali kausap. Ilang panels yung kinabit nyo? 19 pieces, sir. 19 pieces. Yes, Gano'ng sir. kalaki yung isa nun? Ang isang nun, sir, ay 8 by 4. So, 8x4 sa construction, sir, kung nakita na kayo isang plywood, ganun siya kalaki. Ang laki pala. Yes, sir. Kasi yung mga nabibili kong panel sa Shopee, ganyan Yung maliliit lang, sir. Oo. Malaki. Isang plywood? Isang plywood Isang talaga. plancha rin ng stainless. Halos ganun din yun. Ganun din yan. Halos ganun din yun di ba? Kasi galing kami sa stainless kanina Tsaka sa bentahan ng gym equipment, baka hindi mo na naitawag. Ngayon, yung 19 na panels na yan, para lang mas maintindihan ko, no? Gaano karaming kuryente? Di ko kasi alam yung unit of measure Ano ba to? 3 kutsarang kuryente? Hindi siya Paano ba? naman ganun, sir. Ang isang piraso ng solar panels natin ay 620 watts. Okay. So, tumbasin sa yung 19 piraso, nasa 11.700 watts. Marami kasi nasabi numero, wala akong naiintindihan. I-convert natin yan sa isang bagay na naiintindihan ko at ng mga inaanak ko. Per panel, on a good day, magkano ang kayang higupin na kuryente niyan? In a good day, sir, na typically talagang tirik yung araw, Oh, yes. yung total na 19 nyo, sir, Ganyan yung araw. yung total na 19 pieces ng solar panels, kayang paganahin ang 5 3 horsepower na aircon. 5 3 HP. Yes, sir. Ang dami nun. So, ibig sabihin, sa tansya ko lang, yung aircon ay around mga kalahati or more than half ng expense namin sa kuryente. Kasi other than that, ano ba? Ilaw, computer. So, ibig sabihin, sa 19 na yun, kayang higit pa kalahati yung konsumo namin sa kuryente? Kayang-kaya yun, sir. Ganun katipid? Yes, sir. Tapos sabi mo may baterya pa tayo. Meron po. Yung baterya na yan, gano'ng karami ang kaya ikarga niyan? Itong battery natin ay 2 units ng 100 ampere hour. So in total, it's a 10 kilowatt battery. Kasi sir, yung battery kasi natin dahil storage siya, parang power bank. Oo. Kung mas marami kang sina-charge, mabilis maubos. Same lang din siya ni battery. Okay.
So dito, ang mangyayari dito, hindi na mangyayari, kasi lagi kami may supply ng kuryente at may baterya kami, hindi mangyayari na pipitik yung kuryente namin. Ganun ba? Mangyayari ba yun? O... Mangyayari pa rin yan, sir, during interruption. Oo, kapag may brownout. Yes oo. po, sir. And then, pagaganahin naman ng battery natin, yung mga isolated, yung mga essentials na pipiliin natin. Ayun. Especially sa sa server natin, tsaka sa PC ni Jerome. Yun yung dalawang kailangan editing PC. Pwedeng hindi siya namamatay. Pwede ba yun? Pwede yun, sir. Ayun, goods. Ay, hindi, sige. Aakit ako sa taas, sisilipin ko. Sisilipin ko. Dito lang yun eh. Papasok. Hindi, gusto kong makita eh. Ha? Meron siyang mga tinatawag namin na monitoring applications. May app? May cellphone? Sir. Yes, sir, meron. Ah, talaga? Basta connected siya sa Wi-Fi, makikita niyo yung production ng ating system tulad nito, sir. Mapapansin niyo, sir, ito siya, yung grid. Yung grid ay si Meralco. Ah, akala ko gahaman. GRID. Akala Grid. ko, higop ka ng higop ng kuryente, gahaman ka na. Hindi naman. Sorry. So, yun ang grid natin. As of now, 3.9 kilowatt ang napoproduce ng kanyang solar panels. From solar panel, pumupunta rin siya sa battery. And then yung house load ng bahay niya, dahil maliit yan, nasa 1.12 lang, yung excess ni solar panel, charge pa yung baterya. Okay. Tal, na-install nyo na, wala nang tanggalan yan. Kasi, magagalit ako. Huwag naman, sir. Mga gano'ng katagal yan bago linisin? Kunyari, dito sa amin. Sa standard, sir, ng cleaning ng panels, dapat talaga quarterly. Quarterly. So every 3 Okay. months. Pero kung sa isang area, hindi naman dusty, pwede na yung annual, before summer, pwede niya na siya. Dahil meron naman tayong tag-ulan. Ganito na lang, ha? Ganito gusto kong mangyari. Di ko alam, yun ba talaga yung mangyayari? Magbibigay ako sa mga inaanak ko ng update in a few months. Sir? Oo. So, pagpalo ng May, nyari ako yung May. Pagpalo ng May, susukatin na natin yung kuryente. Titingnan natin, kasi meron tayong makikita ba namin kung magkano yung ilang kilowatt hour ang naibigay sa amin ito? Makikita, sir. So tapos, pag nakuha namin yung presyo, pwede namin i-convert. Pwede, sir. So makikita natin, at the end of the month, kung magkano yung natipid namin dito. Tama po. Yun ang gusto ko. Sige, ganito. Sakto. Summer pa naman. Mainit. Mainit. Tirik na tirik ang araw, tapos mag-e-aircon ka. So, this is the best time na magpakabit talaga ng solar panel kasi ngayon mo kailangan ng aircon eh. Tama, sir. Hindi mo alam at pinagpapawisan ka eh. Hindi naman masyado mainit eh. Eto, tinan mo, mga naka-jacket pa. 'Di ba? This is the best time na magpakabit ng solar panel kay solar cell kasi mainit. Kailangan mo ng aircon, tirik na tirik ang araw. Sulit na sulit. Tapos, hindi ka na sisitahin ng nanay mo. Ay! Yung pituan! Lumalabas yung aircon! Wait lang. So sabi mo, halos covered yung bubong namin. Yes, sir. Halos. So, medyo mabibigyan din ng protection mula sa ingay. Tama, di ba? Kasi yung ulan, kasi Yes, sir. problema namin yun eh. Sa init din. Bigyan kita ng mas magandang tanong na mas maiintindihan ng mga inaanak ko. Okay, sir. Kung ako ay mag-i-invest 100,000, may mararating na ba yun? Meron, sir. Okay. Yung 100,000 na yun, sa tansya mo, gaano katagal bago kuma-ROI yun? Sa grid tie natin, sir, na 100 pesos. Pero na- syempre ay, 100,000. bago ka magbigay ng estimate, depende kasi yan sa sikat ng araw. Yes, sir. Depende sa location mo. And Pucha, load consumption din, sir. Oo. Yung bahay namin, may puno ng alateres doon. 'Di ba? Hindi yan masyadong nasisinagan. So marami tayong factors sa i-consider. Pero, tirik na tirik yung araw, gaano katagal ma-ROI yung 100,000 investment ko? Kasi ito yung mga paraan para mas maintindihan ng normal na tao na hindi naman nagsasalita ng Kuryente language eh. Kung sulit ba talaga to. Gaano katagal? Sa standard niyan, sir, nasa 4 to 5 years ang Okay. ROI. Pero kung magaling kang gumamit, naiintindihan mo yung paggamit ng system mo at most of the time, daytime ka kumonsumo, kaya niyan makuha at least 2 to 3 years. 2 to 3 years. Tapos, pagkatapos nun, katas na lang siya ng katas. Puro Yes, sir. kita na yun. Yes, sir. Kasi ang maintenance niyan, kamo, ay linis lang. Merong bang mga bagay na nasisira dito? Dito naman, sir, sa inverter natin, meron naman yang 10 years warranty. Okay. From direct warrantor natin, si Goodwin, ang kapartner natin. Sa solar panels din naman, meron din naman silang ino-offer na warranty, which is 12 years. From 12 years sa panels? Yes, sir. From Suntrace. Pucha, no? So, yung mga pag nanganak yung asawa mo ngayon, grade 6 na, tsaka palang mawawala yung warranty. Opo, sir. Pero hindi naman doon natatapos ang buhay ng solar panels. Oh. Kaya niya mag-output hanggang 30 years. Doon pa lang siya magde-decline. 30 sir. years. O sige, sir. Maiwan na kita, may sisilipin lang ako sa taas. Sir, hindi pwede.
Bawal pa nga. Bawal talaga, sir. Bawal ba? Bawal. O sige, habang naghihintay tayo dito, invite ko na rin kayo na i-follow ang socials sila. Ano ang socials nyo, sir? Follow our page from Solar Cell PH and then pwede nyo ring i-follow ang aming Goodby Team Philippines. So, makakuha kayo ng direct support from Solar Cell and our Goodby partners. Okay, so bali Ninong, tapos na tayo. Lahat ng suppliers mo, nakapag-deliver na. So Okay. wala na tayong hinihintay. Pinaka-last natin is si solar panel. Pero bawal ka umakyat. Ang tokong buhay to. Ayan. Wow, kamay! Yeah, go to the